paano niya maililigtas ang kanyang matalik na kaibigan kung naroon siya at nakatali at nanghihina? Liza, please, wag kang sumama kay Gian. Pipeni ang hiling. Sa sitwasyon niya ngayon, malabong makatakas siya. Kaya ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay umasa sa himala. Ngunit ano? Paano? Meron bang darating na tagapagligtas? O tatanggapin na lang niyang nalalapit ng kanyang katapusan? Let's go? Dapat ako naman si Liza sa tanong na Gian. Pasimple niyang ginala ang kanyang paningin. Na mapansin niyang wala sa paligid ang kanyang bodyguard, hindi niya na napigilan ang sariling magtanong, "Where's Eljon?" Agad naman napalingon sa kanya si Gian Alvaro. Gumuhit ang pagtataka sa mukha nito kaya kusa niya na siyang nagpaliwanag. "He's my bodyguard kaya dapat sumama siya." Sandaling napatitig sa kanya si Gian. Tila ilang sandali itong nag-isip. "Tama ako, diba?" Marahan namang tumango ang lalaki. "Yes, you're right. Tingin ko nga dapat sigurong sumama si Mr. Domingo." Agad lumingon si Gian sa isa sa tauhan niyang naroon. "Call Eljon Domingo. Sabihin mo sa kanya sasama siya sa amin sa isla." "Sige, boss." Tumango ang tauhan. Agad din tong humakbang papaalis. Makalipas sa ilang sandali, nagsimula na nga silang bumiyahe patungo sa isla gamit ang private yacht na pag-aari ni Gian Alvaro. Bukod sa kanyang bodyguard, kasama rin nilang bumiyahe ang 10 armadong kalalakihan. "Do we still need your private army, hon?" Bagamat alam niyang may mga tauhan sa Gian, hindi pa rin siya sanay na nakabuntot ang mga to. "Yes, hon, I will be needing them." Hindi na lamang nagpahayag ng pagtutol si Liza. Na magsimula silang magbiyahe, nagdesisyon siyang manatili na lamang sa loob ng cabin. Bukod kasi sa pagod pa rin siya dahil sa ilang araw na halos wala siya tulog, halos hindi rin siya natutuwang makita ang mga tauhan na Gian at nila susugod sa gera. "Isabel." Agad na palingon si Liza sa lalaking kapapasok lamang sa kanyang cabin. "Ito na yung request mong wine." Kasabay ang paglapit sa kanya ni Elias. "Thank you, Eljon." Matamis ang ngiti niyang tinanggap ang baso na may lamang wine. Nanatiling nakatitig sa kanya si Elias kahit na magsimula siyang sumimsim sa wine glass. Nang di makatimpe si Liza, sinalubong niya ang titig ng lalaki. "May gusto ka bang sabihin?" Tanong niya rito. Sandali namang lumingon-lingon si Elias sa paligid. Tila siniguro nitong walang nakakarinig sa kanyang sasabihin. "Isabel, sigurado ka ba talagang sasama ka sa isa ni Gian?" Halos pabalong nitong wika. "Why not? Alam mo ba kung ano meron sa isla?" "Ang mansyon ni Gian." Tipid nitong sagot. Yun naman talaga ang tanging niyang nalalaman tungkol sa isla. "Yes, that's according to articles." "Hindi ka ba nagtataka at bigla ka niyang dadalhin doon?" Nagkibit balikat namang nagtungo si Isabel sa kama. "May papakita raw siyang sorpresa sa akin." Umupo siya sa kama at nagpatuloy sa pagsimsim ng wine. Muli, nagmasid-masid sa paligid ang lalaki bago siya muling nagsalita. "Ano naman kayong sorpresa yun? Anong sorpresang po pwede niyang gawin sa isla na hindi niya po pwedeng gawin sa pinanggalingan natin?" "Well, I don't know. Baka plano niya mag-propose ulit. Sabi niya, fiancé niya ako pero wala naman ako engagement ring. Yun ang tanging niyang naiisip. At di ba siya po pwedeng mag-propose sa ibang lugar maliban sa isla? Pwede naman, pero di ba parang romantic lang kung sa isang-isa niya gagawin? Baka may pang teleseryeng linyahan pang sasabihin sa Gian like, sasabihin niyang doon sa mansyon na yun kami bubuo ng pamilya." Napabuntong hininga na lamang si Elias dahil hindi sineseryoso ng babae ang nais niyang ipahiwatig. "We should always consider possibilities, Eljon." "You know what? You're right. We should always consider possibilities." Lumapit siya sa kinaroroonan ng modelo. "Dinala mo ba yung barel?" Agad namang napakunot noo ang modelo. "Yes, nadala ko. Why?" "Nasaan?" "Nandun sa loob ng bag." Kasabay ay ang pagbaling nito ng tingin sa shoulder bag na nakapatong sa ibabaw ng mesang naroon. Mabilis naman tinungo ni Elias ang bag. Agad namang napatayo si Liza na makita niya na magkalungkat sa loob ng kanyang bag ang bodyguard. "Anong gagawin mo dyan?" Hindi siya pinansin ni Elias, sa halip, nagpatuloy ito sa paghalungkat. Nang balikan siya nito, ay dala nito ang baril at ang isang panyo. Just in case magkagipitan Isabel, mabuti nga kahit papano handa tayo. Napalanok si Liza. Sa di niya mawaring dahilan, tila tinatambol ang kanyang dibdib. Marahan siyang pinaupo ni Elias sa kama. "Kailangan ba talaga yan, Eljon?" Di umimik ang bodyguard. Sa halip, nilihis nito ang kanyang bestida. "Hey!" Mabilis na tinampal ni Liza ang kamay ng lalaki. "Just cooperate, okay? Wala akong gagawin sa'yo, Isabel. Kung gusto ko, sana noon ko pa ginawa."
Napaikot na lang na mata si Glyza. Kumilos naman si Elias upang itali ang baril sa hita ng modelo. Di naman siguro ako mapapahamak sa isla. Sabi naman ni Gian, nandun daw sa Shera. Nagangat naman ang tingin si Elias. At hindi ka ba nagtataka? Kung totoong nandun si Miss Galvez, bakit di man lang niya nasabi sa'yo? Mukha naman kayong close. At saka, mula ba nang umalis ang Singapore si Miss Galvez, kinokontak ka na ba niya? Mabilis na umusbong ang kaba sa dibdib ni Glyza. May punto ang kanyang bodyguard. Bakit nga ba hindi man lamang siya nagawang tawagan o padalhan man lamang ng mensahe ng kanyang kaibigan? Muling binalik ni Elias ang pagkakaayos ng bestida ng modelo na halatang napaisip sa kanyang tinuran. Ikaw na nagsabi, always think of the possibilities. Posibleng may nangyari na kaya hanggang ngayon wala pa ring paramdam si Miss Galvez? Huwag mo na akong tinatakot, Elton. Hindi ko intensyon na takutin ka, Isabel. Gusto ko lang ihanda mong sarili mo. Bago pa siya makaimik, ay tuluyan na siyang iniwan ni Elias sa silid. Bagabag naman na iniisip ni Glyza. Sinubukan niyang kontakin ang kaibigan, ngunit hindi naman makontak ang cellphone nito. Ilang ulit niya itong ginawa, ngunit walang nangyari. Bakit nakapatay ang cellphone ng kanyang kaibigan? Han? Narinig niya ang tinig ng lalaki sa kanyang palad. Nilahad nito. Pinilit lang niyang ikalma ang sarili nang buksan niya ang pinto at harapin ang lalaki. Nandito na tayo? Let's go? Pinilit na ni Glyza nang umiti, kasabay ng pagtanggap niya sa kamay ni Gian. Nang bumaba na sila mula sa yate ay agad na nilang natanaw ang magarang mansyon sa isla. Moderno ang disenyo nito. Todo alalay sa kanya sa Gian hanggang sa tuluyan na nga silang makapasok sa loob ng magarang mansyon. Nanatiling nakasunod sa kanila si Elias. Sa likod naman nila ay nakasunod ang mga armadong tauhan ni Gian. Ngunit umusbong ang takot sa dibdib ni Glyza nang bumitaw sa Gian sa kanya. Humakbang to papalayo sa kanya bago to humarap sa kanila. Welcome sa Isla El Tremor, my beloved Isabel. Walang makikitang emosyon sa mukha nito. Tila tinambol ang dibdib ni Glyza nang pumalibot sa kanila ang mga armadong kalalakihan. Unti-unting namutla ang kanyang mukha, lalo na nang itutok ng mga kalalakihan ang kanilang baril. What's this, Gian? Gumuhit naman ang ngisi sa labi ng lalaki. This is my surprise for you, Isabel. Huwag kang kikilos kung ayaw mong pasabugin ko ang ulo mo. Banta ng armadong lalaki kay Elias. Wala na siyang nagawa kundi marahang itaas na lamang ang kanyang mga kamay. Napanunoksan saksihan si Glyza. Agad niyang pinalamlam ang kanyang mga mata bago siya bumaling kay Gian. Ano ba ang kasalanan ko sa iyo, Gian? Bakit mo ba ginagawa ito? Masyado mo na akong tinatakot. Gumuhit naman ang ngisi sa labi ni Gian Alvaro bago siya nagsalita. You're asking me that, Isabel? Oh, come on. Stop playing like you did nothing. Umiling ito. Akala mo ba hindi ko malalaman ang pakikipagkita ninyo kay Gabriel Villanueva sa ospital? And of all people, sa kapatid pa ng mortal kong kaaway. Tila napatta si Glyza sa narinig. Di niya inakalang madidiscover ng lalaki ang pakikipagkita niya kay Gabriel Villanueva. Ano? Nagulat ka bang alam ko? Nanoyo ang lalamunan ni Glyza sa narinig. Ano pa ba ang nalaman ni Gian? Alam ba nito ang tunay niyang pagkatao? Nadiskubre na ba nito ang tungkol sa mga anak niya? Hindi niya napigilan ang sarili na lalong matakot. Sinaktan mo ko, Isabel? Napasabunot si Gian sa kanyang ulo. Binabaliw mo ko. Tell me, ha? Anong kaugnayan yung dalawa ni Shera sa mga Villanueva? May relasyon ka ba sa kanya? Mabilis naman umiling si Glyza. Wala kaming relasyon ni Mr. Villanueva, Gian. Tumulo ang kanyang luha. Maniwala ka. Niloko mo pa rin ako. At di ko lubos may isip kung paano mo ako nagawang lokohin, Isabel. Bakit niyo pinalabas na may photoshoot ka sa ibang bansa? Para ano? Para makipagkita kayo sa lalaki? Niloloko mo ako. Ginawa niyo akong bobo. Pagsisisihan niyo na Shera ang ginawa niyo sa akin? Sa tinurang yun na Gian ay sumagi sa isip niya ang sinabi nito. Nasa isla ang kaibigan niyang sa Shera. Ang takot na nadarama ni Glyza ay lalo nadagdagan nang maalala rin niya ang naging usapan nila ng kanyang bodyguard. Maaring ang totoo ang tinuran nito tungkol kay Shera. Si Shera. Nandito si Shera. Where is she? Ginala niya ang paningin. Anong ginawa mo sa kanya?
Bahagyang natawa si Gian. So tama nga ako ng hinala. Magkasabot kayo ng traidor na yon? Gumuhit ang ngisi sa labi ni Gian bago siya nagpatuloy. Mabuti na lang pala hindi ko pinapatay ang sekretarya ko. Kahit papaano'y magagawa mo pong magpaalam sa kanya. No! Umiling si Glyza. Hindi mo yun gagawin sa kanya. At bakit naman hindi? Nagkasala si Miss Galvez? At lahat na nagkakasala sa akin binibigyan ako ng karampatang parusa, Isabel? Tila nang hihina ang kalamnan ni Glyza sa narinig. Lalo pa siyang napaluha dahil sa takot. Papatayin ko si Miss Galvez. Pagkatapos isusunod ko ang pulpul mong bodyguard na nagawa niyong utuin. Dapat nga talaga mawala na sa mundong walang kwentang bodyguard na yan. Hindi ko kailangan ng tulad niya. Hindi ko pala siya kakailanganin dahil mawawala ka na rin. Please, Gian, maawa ka, please. Pinagdaop niya ang kanyang palad. Pinakita niya kay Gian ang pagsusuma mo. Nakikiusap ako, wag mo silang idamay. Si Eljon wala siyang kinalaman sa ginawa ko. Muli namang nailing si Gian. Nakalimutan mo na ba, Isabel? Ikaw mismo ang nagsabing isama natin ang bodyguard mo. At dahil doon naisip ko, tama nga lang naman na isama natin siya. Hindi na ako mahihirapan na iligpit pa siya. Naluha na lamang si Glyza. Hindi kakayanin ng kanyang konsensya kapag may nangyaring masama sa kanyang bodyguard. Wala siyang ibang sisisihin kung hindi ang kanyang sarili. Siya ang nagdala sa lalaki sa sitwasyong iyon. Hayaan mo na lang siya, please, Isabel. Ugong ng isipan ni Elias. Pakiramdam niya tila hinaplos ang puso niya sa narinig. It's already too late. Isabel, nandito na tayo sa isla. Hindi ko na siya hayaang makalabas pa ng buhay dito. Tinanghoan na Gian ang kanyang tauhan. Bago pa sila makahuma, tumama na sa likod ng ulo ni Elias ang matigas na bahagi ng baril. Naging dahilan yon upang mapaluhod ito sa sahig at mawalan ng malay. Eljon! Di na itago ni Elias ang labis na matigas na bahaging baril. Dahilan yon upang mapalahod to sa sahig at nawalan ng malay. Ang pag-aalala na makita niyang natumba sa sahig ang kanyang bodyguard. Sobra ka naman kung mag-alala sa bodyguard mo, Isabel. Tumalim ang titig nito habang pinaikot-ikot ito sa kanyang dalang baril. Lagi mo akong binibigyan ng rason para patayin na siya. Umiling siya. No, please don't do that to him. Gian, kitang-kita niya ang pagsusumamo sa mga mata nito. Dahilan upang lalo nakaramdam ng panibugo sa Gian. Lalo lamang nahintakutan si Glyza na makita niya. Bitbitin ng dalawang lalaki ang walang malay niyang bodyguard. Eljon! Hindi niya mawari kung kanino siya unang mag-aalala. Kumpara sa kanyang kaligtasan or sa maaaring sapitin ng kanilang bodyguard. Anong gagawin mo sa kanya? Saan niyo siya dadalhin? Halos hindi maipinta ang mukha ni Glyza. Ngunit kung maaari lamang siyang sumunod, kanina pa sana niya hinabol ang mga ito. We will bring him to death. No, umiling-iling siya. Please, no. Muling nagdikit ang mga labi ni Gian Alvaro. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng pait. Pareho kong papatayin ang sekretary ko at bodyguard mo sa harapan mo. Pagkatapos ikaw naman ang isusunod ko. Walang makakapigil sa akin, Isabel. Tumalim naman ang titig sa kanya ni Gian Alvaro. In this island, I am the law and I can do whatever I want, Isabel. Bumaling si Gian sa kanyang mga tauhan. Dalhin niyo na rin dito, yan sa pihitan. Agad namang tumalima ang tauhan nito. No, let me go. Pinilit niyang magpumiglas sa pagkakahawak nito sa kanya ng dalawang lalaki. Ngunit sadyang malakas ang mga ito, kaya kasabay ng pagsanya sa mga tauhan niyang tumigil sa paghakbang. Hayop ako? Lumapit siya kay Glyza, hawak ng dalawang lalaki. Marain niyang hinawakan ng pisngi ng modelo sabay na marain itong pagtitig sa kanya. Well, ginawa mo akong hayop, Isabel. Ikaw ang dahilan ba't ako naging ganito? Pabalya nitong binitawan ng pisngi ng dalaga. Napahikbi si Glyza sabay ng pagturo ng kanyang luha. Pakiramdam niya pinanghinaan siya ng loob. Ito na nga ba ang kanilang katapusan? Lalo siyang naiyak kung tila hindi natinag ang lalaki. Sa itsura mo ngayon gusto kong maawa sa iyo pero hindi. Hindi ako dapat maawa sa mga manloloko. Isabel, tama na isang pagkakamali. Sobra mo akong sinaktan. You broke me again for the second time. Kumuyom ang kamao nito. Kumilos ang kamay at kinalabit ang gatilyo ng baril. Napatili naman si Glyza lalo pat tumama ang bala ng baril sa banga
na ilang hakbang lamang layo sa kanya. Namumula ang mukha ni Gian na muli itong magsalita. Sana pala hindi na lang kita binigyan ng chance. Sana natuto na ako na kahit kailan mas matimbang sa puso mo si Elias. Nung makita kitang buhay, sana hindi na ako nagparin lang. Sana pinatay na lang kita ulit, Isabel. Napahagulgol si Glyza. Nanggaling mismo sa bibig ni Gian na siyang pumatay noon sa kakambal niyang si Isabel. Lumabas na ang totoo, ngunit makukuha na ba niyang hustisya kung siya na ngayon na nasa bingit ng kamatayan? Pinunas niya ang kanyang luha. Gumuhit ang tapang sa kanyang mata at ang takot na nadaramay tila unti-unting napalitan ng puot. Ngunit bago siya nakaimik, maling nagsalita sa Gian. Buong akala ko matututuhan mo akong mahalin. Ngayong wala na si Elias. Pero sa lumipas na panahon, parang wala lang ako sa iyo. Tila nawala na rin ang pagtitimpe ni Glyza, lalo pang at takot niya ay unti-unting natabunan ng galit. Kahit anong mangyari, hindi kita magagawang pahalagahan. Alam mo kung bakit? Dahil masama ka. Dahil mamamatay tao ka. At anong pinagkaiba namin, Elias Villanueva? Masama rin naman siyang tao ah. Di man labos na maintindihan ni Glyza ang ibig sabihin ni Gian, nagawa pa rin niyang sumagot. Siguro nga tama ka. Pero hindi kasing sama mo, Gian. No! Muli itong kinalabit ang gatilyo. Sa pagkakataong yon, tumama ang bala sa kisame ng bahay. Kayunman di pa rin naiwasan ni Glyza ang impet na mapatili at mapatakip ng kanyang tenga. Sige na, ikulong niyo na yan. Ipapakita ko sa kanya kung gaano ko kasama. No! Nagpumigla si Glyza. Huwag mo nang ubusin ang lakas mo, Isabel. Ready yourself because I will make you experience hell. Mariing wika na Gian. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.